Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Hyra. Samahan ninyo akong tuklasin ang pag-aralan ng pang-uri. Tandaan, makinig at matuto. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari upang mas pagandahin ang paglalarawan sa halang inilahad. Sa araling ito, inaasahan makapaglalarawan ka ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ano ang nakikita mo ngayon sa iyong screen? Tama! Ito ay isang face mask. Magbibigay ako ng isang pangusap tungkol sa face mask. Atin itong suriin. Narito ang pangusap. Ang suot niyang face mask ay malinis. Ano ang inilalarawan sa pangusap? Tama! Ito ay ang face mask. Ano naman ang salitang ginamit upang ilarawan ang face mask? Tama ulit! Ito ay ang malinis. Ang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan gaya ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari o panghalip ay tinatawag na pang-uri. Ang pang-uri ay nagbibigay din ng karagdagang impormasyon tungkol sa pangalan o panghalip sa pangusap. Ang pang-uri ay naglalarawan ng tao. Narito ang halimbawa. Mapagmahal na ama si Mang David. Paano inilarawan si Mang David? Inilarawan si Mang David bilang isang mapagmahal na ama. Ang pang-uri ay naglalarawan din ng bagay. Ano ang kulay ng bisikleta? Ang kulay ng bisikleta ay itim. Ang pang-uri ay naglalarawan din ng hayop. Malambing ang alaga niyang aso. Paano inilarawan ang alaga niyang aso? Tama! Ang alaga niyang aso ay inilarawan bilang malambing. Ang pang-uri ay naglalarawan din ng lugar. Malaki ang bakuran ni Aling Maria. Paano inilarawan ang bakuran ni Aling Maria? Ito ay malaki. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pangyayari. Narito ang ating halimbawa. Masaya ang naging pagdiriwang ng bagong taon. Paano inilarawan ang pagdiriwang ng bagong taon? Tama! Ito ay masaya. O mga bata, muli nating tandaan na ang pang-uri ay salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Kompleto ba ang inyong mga daliri sa kamay? Paano nakakatulong ang inyong kamay sa pang-araw-araw ninyong gawain? Halina't makinig at basahin natin ang alamat ng mga daliri sa pahina 32 ng Filipino Module. Ang alamat ng mga daliri. Noong unang panahon, ang ating mga daliri ay magkakadikit. Ang pinakamaliit ay si kalingkingan at ang pinakamataas ay si hinlalato. Halos magkasintaas si hintuturo at palasingsingan. Tanging si hinlalaki lamang ang mataba at pandak. Sila ay magkakapatid. Ang magkakapatid ay nagtutulungan sa mga gawain maliban kay hinlalaki. Isang araw, habang naglilinis ng bakuran si hintuturo katulong ni hinliliit, napansin niya na may natutulog sa ilalim ng punong santol. Hinliliit, sinong naroon sa ilalim ng puno? Tanong ni hintuturo. Ewan ko, nagluluto si hinlalato at naglilinis ng bahay si panglasingsingan. Tugon ni hinliliit. Kung gayon, maaaring si hinlalaki iyon. Wika ni hintuturo. Alam mo, madalas nang hindi tumutulong si hinlalaki sa ating mga gawain at pag oras ng kainan, siya ang unang-unang dumudulog sa hapag. Pagreklamo ni kalingkingan. Nag-usap ang apat na magkakapatid. Lahat sila ay nakapansin sa ibang ugali ni hinlalaki. Mula ngayon, lalayo na tayo sa kanya. Mungkahi ni hintuturo. Subalit kailangan sa lahat ng ating gawain ay tulungan niya tayo. Wika ni hinliliit. Nagkasundo ang magkakapatid. Buhat noon, napahiwalay na si hinlalaki sa kanyang apat na kapatid.
Mga bata, atin namang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Maglalaan ng 5 segundo upang sagutan ang bawat tanong. Ang unang tanong, sa binasang alamat, ano-ano ang ginagawa ng mga daliri? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang inyong sagot ay nagwawalisihing tuturo at hinliliit, si hinlalato naman ay naglilinis ng bahay, si palasingsingan naman ay nagluluto, at natutulog naman si hinlalaki, magaling! Tama ang inyong sagot. Ikalawang tanong, bakit napahiwalay sa 4 na magkakapatid si hinlalaki? 5, 4, 3, 2, 1. Tama ang inyong sagot kung isinulat ninyo ay napagkasunduan ng magkakapatid na lumayo kay hinlalaki. Anong mahalagang mensahe ang iyong natutuhan tungkol sa pagtutulungan? 5, 4, 3, 2, 1. Madaling matatapos ang mga gawain kung tayo'y magtutulungan. Ngayon naman ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2 sa pahina 33. Punan ng angkop na paglalarawan ang bawat pangusap. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bibigyan kayo ng 3 segundo para sagutan ang bawat bilang. Unang bilang, si hinlalaki ay mataba, ngunit patlang. Si hinlalaki ba ay matangkad o pandak? Kung ang isinagot mo ay pandak, tama! Ikalawang bilang, sa mga daliri, si kalingkingan ang patlang. Siya ba ay pinakamaliit o pinakamataba? Tama ang iyong sagot kung isinulat mo ay pinakamaliit. Ikatlong bilang, si hinlalato ang patlang. Pinakamaliit ba o pinakamataas si hinlalato? Pinakamataas ang tamang sagot. Tama ba ang iyong sinulat? Ika-4 na bilang, ang magkapatid na hintuturo at palasingsingan ay patlang. Sila ba ay magkasing bango o magkasing taas? Tama ang iyong sagot kung isinulat mo ay magkasing taas. Ika-5 bilang, lahat sila ay nakapansin sa patlang na ugali ni hinlalaki. Ano ang ugali ni hinlalaki? Ito ba ay pandak o iba? Kung ang sagot mo ay iba, tama ka! Ang susunod na gawain naman ay gawain sa pagkatuto bilang 4. Inyong pipiliin ang salitang bubuo sa pangusap sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Makikita ang pamimilian na sagot sa kahon sa itaas ng mga pangusap. Unang bilang, nasasagot ni Bong ng patlang ang mga tanong tungkol sa mga aralin. Kalawang bilang, ang taong patlang ay nakatatapos ng gawain. Katlo, kung ikaw ay patlang, marami kang matutulungan. Ka-4, ang anak na nagsasabi ng po at opo ay patlang. Ika-5, lalong minamahal ng magulang ang batang babae, patlang. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, nasasagot ni Bong ng matalino ang mga tanong tungkol sa mga aralin. Ang tamang sagot ay matalino. Sa ikalawang bilang, ang taong masipag ay nakatatapos ng gawain. Ang tamang sagot naman ay masipag. Sa ikatlong bilang, kung ikaw ay matulungin, marami kang matutulungan. Para rito, ang tamang sagot ay matulungin. Ika-4 na bilang, ang anak nagsasabi ng po at opo ay magalang. Ang tamang sagot ay magalang. Ika-5 bilang, lalong minamahal ng magulang ang batang babaeng mapagmahal. Ang tamang sagot ay mapagmahal. Buuhin naman natin ang talata sa ibaba. Piliin sa kahon ang tamang sagot.
Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isa sa bahagi ng pananalita ay ang pang-uri. Patlang ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang patlang. Ang patlang panlarawan ay mga salitang naglalarawan sa itsura, hugis, laki, kulay, amoy at panlasa ng patlang, hayop, bagay, lugar at patlang, maging upang mas pagandahin ang paglalarawan sa ngalang inilahad.